me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run. Kumusta mga bro? Andito pala tayo sa Des Marketing or Yamaha 1. Dito lang yan sa Lilia Avenue, Cogon Rotonda or Moc City. Para naman sa mga gustong tumawag, nasa screen yung contact number nila. At kung gusto nyo naman na mag-chat lang, pwede nyo ring bisitahin yung Facebook page nila. Ang ire-review natin ngayon ay isa sa mga tinuturing na hari ng mga underbones. Ito ang Yamaha Sniper 155. Dalawa ang variant nito ngayon, isang standard kagaya ng nasa harap natin at isang R version na may dual pot brake caliper sa harap, 12V DC power socket, ABS front brakes at smart key, meaning keyless na si R version. Magsimula tayo dito sa harap ni Sniper 155. Isa sa kakaiba sa motor na to ay nakahiwalay yung low at high beam niya. Dito sa taas, ito yung low beam at nandito naman sa baba yung high beam. Sa taas naman yan ay yung DRLs niya or yung park light. At meron siyang kaunting decals dito na may nakalagay na 6-speed at sa kabila naman ay Sniper. At dito sa baba ng low beam niya, meron siyang logo ng Yamaha. Nandito sa baba nakalagay yung signal lights niya na bulb type pareho. Nandito naman sa likod yung radiator niya. At sa taas niyan, ito yung stock na busina. Sa front fender naman, naka dolphin type or dolphin yung design niya at glossy gray din yung kulay. Naka telescopic fork si Sniper 155. At isa sa mga nagustuhan ko ay yung stock tire niya ay naka Maxxis na. Ang tire size naman niya ay 90/80 R17. Tubeless na rin to mga bro. At ito yung piton niya. Sa kabilang side, ito yung disc para sa brake at yung single piston caliper niya. Sa side naman tayo, so meron siyang decals na may nakalagay na Sniper 155 at mas malaking emblem ng Yamaha logo. So far, ito yung pinakagusto kong color combination ng Sniper. Unique siya at bihira mo lang makita tong ganitong color combination sa ibang brands. Ito naman yung cambio ni Sniper 155 at yung foot pegs naman niya ay foldable. Ang side stand niya walang kill switch kagaya na nakikita natin sa mga scooters. At dito sa likod, ito yung footrest para sa angkas. At natatanggal ata to kung gusto nyo. Ito yung swing arm at meron ng kasamang chain guard or chain cover. Yung gulong naman dito sa likod, Maxxis pa rin yung brand. At ang size naman nito ay 120/70 R17. Tubeless na rin mga bro. Ayan yung itsura ni Sniper 155 kapag naka side view. Lipat naman tayo sa likod. Ito yung signal lights niya, bulb type at nakahiwalay pa sa brake light. Ito naman yung taillight ni Sniper. LED na pala yan. Tapos naka-separate yung plate number light. And may reflector dito sa baba. And then ito naman yung space para sa plate number niya. Isa pala sa mga nagustuhan ko dito ay itong muffler tip tsaka yung heat guard. Kasi sobrang laki niya tignan. So nagmukhang bulky yung buong tambucho niya. Ito pala yung disc brake niya dito sa likod na naka single pot caliper. At yun naman yung lalagyanan ng brake fluid. Naka monoshock pa rin si Sniper 155. Same pa rin sa mga naunang models ng Sniper. Ito yung foot peg dito sa kabila at yung brake pedal para sa likod. Tignan naman natin yung ilalim ng upuan. So eto siya, wala masyadong space. Andito naman yung tangke niya.
na may 5.4 liters na capacity. Dito nakalagay yung battery. Sa ilalim ng upuan, meron siyang slot para paglagyan ng mga papel nyo or ng rehistro nyo. Maliban doon, wala na. Ito yung upuan niya, malambot din naman at okay din yung material na seat cover. Sa manibela naman tayo, sobrang lambot ng clutch ni Sniper. At meron na siyang built-in na passing light. So ito yung high niya, tapos low, and then passing light. Sa baba niyan, yung signal light switch, tapos yung busina. Nandito naman yung slot para sa side mirror. Sa kabila, same hand grips, tsaka bar end. Brake lever para sa front brake. May kill switch. May built-in hazard switch na rin. Ignition switch para sa side mirror, tapos yung lalagyanan ng brake fluid para sa front brake. Itong panel gauge niya, fully digital na, tapos may isang button dito sa gitna. At ito yung susian ni Sniper. Dito mo na rin mabubuksan yung upuan at meron siyang shutter lock. Tapos na tayo sa walk around natin kay Yamaha Sniper 155. Pag-usapan naman natin yung presyo niya. Ang SRP nitong standard version ay 124,500. Kung gusto niyo ng installment, ang down payment niya ay 13,000. Ang babayaran niyo sa 12 months or 1 year ay 11,443. Sa 24 months naman or 2 years, 6,797. Sa 36 months naman or 3 years ay 5,248. Kapag nakapagbayad naman kayo on or before sa due date nyo, meron tong rebate na 200 pesos. Nung time na nag-vlog ako nito, meron silang promo na less 1,000. Bale mag-a-add sila ng 1,000 on top sa down payment nyo at magkakaroon ng konting deduction yung babayaran nyo buwan-buwan. Tapos meron silang libreng 5 liters na gasolina. So hindi ko alam kung ongoing pa rin tong promo na to. Kaya i-contact nyo na lang sila kung gusto nyo mag-inquire. Usapang requirements naman, para sa mga applicants, kailangan nyo lang ng 2 2x2 ID picture, 3 photocopy ng driver's license nyo, 1 photocopy ng 2 valid IDs, at LTO client ID or client number. Para naman sa co-maker nyo, 2 photocopy ng 1 valid ID. Sa mga interesado, ilalagay ko na lang ulit sa screen yung contact details para sa branch na to. Bago pala tayo magtapos, gusto ko munang magpasalamat sa Ace Graphics. So sila yung gumagawa ng mga stickers para sa channel natin. Kung interesado kayo at nagsisimula rin kayong mag-vlog at wala pa kayong stickers, pwede nyo silang kontakin, bumisita lang kayo sa Facebook page nila. Or kung gusto nyong tumawag or taga Cebu kayo at gusto nyong pumunta sa lugar mismo nila, andun lang din yung information sa Facebook page. Maliban sa stickers, marami din silang ina-offer na ibang services. Kaya check nyo na lang doon mga bro. So yun, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa mga tumapos ng video na to. At comment na lang kayo sa baba kung anong masasabi nyo sa motor na to. And sa susunod ulit mga bro.